Cakes in can? Hindi na lang ice cream ang nakalata ngayon, pati na rin cake. Paandar na pumatok, kaya naman ang mga nakaisip, kumita. Nabudol-budol na ba kayo sa sarili nyong ref? Yung akala nyo ice cream, yun pala, isda. Yung akala mo naman ice cream na, cake pala. Wow! In demand kasi ngayon ang cake in can. At dahil Christmas is in the air na dito sa Malolos, Bulacan, ang cakes in can ni Erica may Christmas twist. Ang special treat niya, bibingka cheesecake in can. Pagkahalo-haloyin lang natin ang desiccated coconut, ang egg white, sugar, and then the melted butter. Habang nasa oven at binibake natin ang ating desiccated coconut crust, gawin naman natin ngayon ang bibingka cheesecake filling. Matapos i-bake, ipapatong ang toppings ng bibingka, katulad ng keso at itlog na maalat. Common na yung mga chocolate, yung mga chiffon. So nag-isip ako ng idea na mas kakaiba sa karamihan. Creamy, malinamnam. Naghahalo yung itlog na pula, saka keso. Meron din siyang queso de bola cheesecake. Hindi siya nakakaumay. Lasa-lasa yung keso niya. At iba pang cake flavors, katulad ng avocado, mango, matcha, at syempre, chocolate. Ang kinikita ni Erica ngayon, nasa 20,000 pesos kada araw. Kalahati nito, pinaiikot niya, pampuhunan. Every December, yun ang pinaka-peak season namin. So doon talaga na wala ng tulog, wala ng pahinga, para lang magawa lahat ng orders. Pero bakit at paano nga ba biglang nauso ang mga delatang cake? Dati kasi noong mga 1990s, naging uso rin yan. Baking bread from delata. Saka doon mo nakakainin eh. It's so millennial, it's so youthful, it's so Christmas, it's so holiday, it's so practical. Katulad ng sobrang creamy na 6-layer chocolate cake na ito. Creation ni Aileen. Dati siyang empleyado sa bangko pero nag-resign para ituloy ang kanyang tunay daw na passion. Nung pinost ko na siya, marami na nag-inquire. Sabi ko, pag-iisipan ko pa kasi for personal consumption lang yan. Pinagsama-sama niya ang 6 na layers ng chocolate, ang fudge o crust ng cake, ganache o chocolate filling, chocolate custard, chocolate crack na nagsisilbing hard layer sa itaas ng cake at cocoa powder dust at drizzle bilang toppings. Masarap siya kasi creamy siya, marami siyang chocolate. Hindi pwedeng ismulin dahil ang kinikita ngayon ni Aileen sa kanyang cake in cans, daan-daang libong piso kada buwan. And then eventually, sunod-sunod na yung orders na hindi ko na siya matanggihan. Bakit ako tatanggi pa? Ito na talaga yung hinahanap din nila. At hindi lang siyang kumikita, pati na rin ang mga reseller katulad ni Christine. Sa after office, nagde-deliver ako, nakikipag-meet up ako sa mga nag-PM sa akin, lalo na sa mga madadami yung order. Sige, pag nagustuhan nyo, another batch ulit. Binibili raw ni Christine ang cake sa kanyang best friend, 150 pesos kada lata na naibibenta niya 180 pesos. Pero nito lang Hunyo, si Christine na raw mismo ang nagbe-bake ng mga ibinibenta niyang cake. Ginawa namin siya ng version na hindi ganun kamahal. Ilalagay natin siya sa oven ng 35 minutes to 45 minutes. Mas easy to eat, mas madaling dalhin kung saan mo naman pwedeng lagay kaysa nakabox. Tama lang po yung pagkatamis, hindi masyadong nakakasawa. Ang dati kinikita ni Christine na 1,000 piso kada linggo bilang reseller, simula nung siya na ang nag-bake mismo, naging 5,000 piso na. Sideline ko lang talaga siya. At daytime, may work ako sa Bureau of Fire Protection. Nakakatulong siya pandagdag sa ekstrang kita. Si April naman, mula sa Pangasinan, Brazo de Mercedes Cake in Can ang panlaban. Hi,
At habang inintay nating maluto ang ating meringue, gagawin naman natin ang ating custard. Matamis po siya, masarap. At saka malambot po siya. Hindi lang daw Instagrammable ang kanyang cake in can. Mas practical din. Sa baking process, mas madali siya kaysa doon sa iro-roll mo siya. Medyo ano po kasi yun matrabaho pag naka-roll. Though simple yung tin can, medyo classy siyang tingnan. Tapos handy, on the go, pwede mo siyang kainin. Kumikita ka, tapos same time, hindi nawawala yung oras mo sa anak mo. At ngayong magpapasko na, nagsisimula na rin ang peak season ng kanyang negosyo. Perfect rin siya as gift. Lalo na pag nakita nila yung lalagyan maganda, nire-recycle nila. Dahil sa cake in can craze ngayon, pati mga supplier ng tin can tulad ni Rosel, limpak-limpak din ang kinikita. May baking supplies business si Rosel. This year lang talaga, sobrang biglang nag-boom talaga yung tin can na to the point na ang isang tao, 100, 500, 1,000 at a time yung binibili nila. Kung noon, wala pa raw 100 lata ang naibibenta ni Rosel kada linggo. Ngayon, umaabot na sa 5,000 kada linggo. Ang stockroom nga ng kanilang 2 baking stores, punong-puno ngayon ng lata. Kasi nga dati, sabihin mo 1,000 na tin can. Okay na yun sa isang buwan. Ngayon, weekly, 2,000, 5,000. Mahigit 50 clients lang naman kasi ang kanilang sinusuplayan. 50 pesos ang kanilang benta kada lata. Pero may discount para sa bulk orders. At ang kinikita nila mula rito, 100 to 150,000 pesos kada buwan. Tin cans yung star ng store namin. Lagi siyang hinahanap. Chocolate cake in particular is high in carbohydrates. Ang carbohydrates ginagamit ng ating katawan bilang main source of energy. Meron din itong protein. The problem is, with our kapusong diabetes, mas tataas kagad yung blood sugar levels nila. Sa mga taong may hyperacidity, iniiwasan din natin itong bigyan ng chocolate cake kasi mas mangangasim pa yung tiyan nila because of the cocoa content. Bukod dito, iniiwasan natin bigyan yung mga may caffeine sensitivity. Cakes na ang packaging mala ice cream. Think out of the box. Pero kahit ano pa yan, tsak, matutunaw ka sa sarap. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.